Hello, good evening po sa ating lahat. Narito naman si Len para sa ating 169th day na ating share ng devotion video. And today po, may iniintay lang po tayong mga kapatid natin from Macau, ayan, na church, at sila po ay mag-i-stay dito sa ating quarter sa Hong Kong. So, inayos po natin ang mga beddings upang sila ay makapagpahinga at makatulog ng matiwasay dito sa ating lugar sa church. Ayan. And salamat po sa Panginoon dahil nakasama po natin at nakabanding ang ating mga Sunday service na mga kapatid. So, bago po tayo bulay-bulay na salita ng Diyos, ay po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. So, let us all pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa at narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat. Pinupuri at dinadakilan yung dakilang pangalan, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay, kalakasan, at hininga na ipinagkaloob niyo sa amin upang mapagtagumpayan ang buong araw na ito, gayon din sa mga pagsubok o mga problema na aming pinagdadaanan, Panginoon, at napagtatagumpayan. At ngayon, dadako po kami sa pagbubulay-bulay ng inyong salita, Panginoon, na ikinaliligaya po namin na ito ay magawa lagi, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang inyong karunungan na nagbumula sa inyo nang sa gayon, Panginoon, ay maipaliwanag sa bawat mga kapatid ang nang maayos at mauunawaan nila at maisa sa buhay ang kanilang mapapakinggan o mababasa, Panginoon. Gayun din po, habang buhay at walang hanggan kami magpapasalamat sa inyong bugtong na anak na si Jesus sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay para po sa katubusan ng aming mga kasalanan, Panginoon. At gayun din po, Panginoon, dinadalangin po namin na ang pagpapasalamat sa banal na Espiritu na siyang gumagabay sa amin at nagko-convict at nag-i-intercede, Panginoon, para sa gayon, Panginoon, ay amin pong maiayos ang aming buhay ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan at madakila sa aming magiging pag-aaral na ito. This we pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. So, nandito po tayo sa Lucas 20:43. Ayan. Hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Message, karugtong ito ng nauna na paanyaya ng Diyos Ama na maupo sa kanan niya si Jesus hanggang sa mapasuko dito ang mga kaaway nito. Application, ang mensaheng ito ay pwedeng may dalawang kahulugan. Una, dahil sa pag-upo ni Jesus sa kanan ng Diyos Ama, ay napagtagumpayan na ni Jesus ang kamatayan at si Satanas. Ikalawa naman ay ang pagtatagumpay o pagsuko ng mga kalaban ni David sa kanya at napasuko niya ang mga ito. Tayong mga tao na nabubuhay pa dito sa mundo ay hindi titigilan ni Satanas at ng kanyang mga kampon. Lagi siyang gagawa ng paraan para maagaw niya tayo sa Diyos. Dahil galit na galit siya sa atin dahil tayo ay mahal ng Diyos pero siya ay hindi. Kaya kahit matagal ng talunan ay patuloy pa ding nanggugulo lalo na kung mahina pa ang pananalig mo sa Diyos. Subalit sa mga tunay na tumanggap, nagmamahal at sumusunod sa kalooban at mga salita ng Diyos, susuko si Satanas sa atin. Dahil mananatili tayong matatag sa paglilingkod sa Diyos hanggang sa ating huling hininga o sa muling pagparito ng ating Panginoong Yesus. Mas mabuting maabutan niya tayong naglilingkod sa Kanya kaysa namumuhay sa kasalanan. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Wait lang po. Itidalan lang ako na message. At baka parating na yung ating mga bisita. Yan, hindi ko alam kung susunduin ko sila sa MTR para makapunta sila dito sa church. Ayan. So, okay naman. Parang nasa central pa yata sila. So, yun na nga po, diba? So, sabi ko nga sa explanation dito na maaaring may dalawa itong kahulugan. Dahil yun nga ang pinapatukuyan ng ating Panginoong Yesus 2,000 years ago ay napagtagumpayan na niya ang kamatayan at ang kasalanan, di ba? Nang tinubos niya tayo sa krus ng Golgotha or ng Kalbaryo, di ba? So, isa pa rin na pwedeng maging kahulugan nito ay dahil si David ang nakakita o kinausap na ating Panginoong Diyos ay pinapatukoy marahil din na sa kanya ay magtatagumpay siya sa kanyang mga kalaban, di ba? So, alam naman natin ang story ni David na talagang sobrang naging successful at victorious siya na hari hanggang sa kanyang kamatayan ay patuloy pa rin siya nananalig at nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga nagawa niya yung Psalms 23 at sa bandang huli ay that I will dwell in the house of the Lord forever. So alam natin na si David ay napunta sa kaharian ng ating Panginoong Diyos at sa magiging muling pagparito ng ating Panginoong Yesus sa second coming
or abutan man tayo ng rapture, di ba? Ay secured tayo na tayo ay makakasama ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yesus sa kaharian nila sa langit, di ba? Na kung saan, gaya ng mga anghel, tayo ay magpupuri, dadakilain at pasasalamatan ng ating Panginoon. Kumbaga, dito sa mundo will be our training ground. Ayan, dito tayo nasusubukan sa mga pagsubok na pagdadaanan sa hirap, mga kalamidad o mga gulo na kung saan ay dun mo masasabi na alam mo at totoo ang ating Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako na kailanman ay hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man, 'di ba? So kagaya sa sitwasyon ko, 'di ba? Kung sa hindi mananampalataya ang makaranas ng ganitong mga bagay o mga pangyayari ay panghihinaan na sila ng loob, 'di ba? They will not have the joy of the Lord is our strength, 'di ba? Pero tayo na mga patuloy na nananalig at sumasampalataya sa ating Panginoong Diyos ay meron tayong kasiguraduhan na kahit tumaan man tayo sa mga pagsubok na ganito, 'di ba? Sino ba ang hindi nakakakilala sa nasa Bible na si Job, 'di ba? Na kung saan halos lahat ng bagay in just one day ay nawala at pinahintulutan ng ating Panginoong Diyos si Satanas na subukin ang kanyang lingkod na si Job, 'di ba? Pero kahit hanggang sa nagkaroon na siya ng ketong, nawala na ang kanyang lahat ng mga kayamanan, ari-arian, ang kanyang mga anak, 'di ba? Pero nanatili pa rin siya na nagtitiwala at matibay na nananalig sa ating Panginoong Diyos. Kaya nang mapagtagumpayan niya iyon ay talagang double the blessings, double ng mga nawala sa kanya ang ibinalik ng ating Panginoong Diyos. Kaya anuman ang mga pinagdadaanan natin, just like me, ayan, ako ay hindi naman lingid sa inyo na nagdadaan sa mga test na ito ng buhay. Kumbaga, inaalaw to ni God para kagaya sa preaching kanina ni Pastor Grace na ang mga nangyayari sa ating buhay is nangyayari to mapatibay ang ating character, di ba? And syempre, lalong higit mapatibay ang ating pagkapit sa ating Panginoong Diyos, sa ating pag alam natin na may pinanghahawakan tayo ng mga salita at pangako ng Diyos na sa Jeremiah 29:11 that God has a plans for us, plans to prosper us and not to harm us, plans to give us hope in the future. And yung salita ng ating Panginoon na delight yourself in the Lord and He will give you the desire of your heart. At ang seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added into you. Sabi nga, hindi lamang masasabi ang tunay na kayamanan sa pamamagitan ng mga possession, ng mga pera o mga alahas at lahat ng mga ari-arian na meron ka, kundi kapag meron ka ng ating Panginoong Yesus at matibay ang iyong pananalig at pananampalataya at pagmamahal sa ating Panginoong Diyos at sa ating Panginoong Yesus, daig mo pa ang pinakamayaman sa buong mundo. Dahil sila, kayamanan lang ang meron sila. Pero tayo, ang Diyos na may lalang at may-ari ng lahat, ang ating Ama at ang ating Panginoong Yesus ay siyang tagapagligtas natin. Ang ginawa niya ay very priceless. Hindi kayang bayaran ng kahit gaano kalaking pera sapagkat ang kanyang dugo ay banal. Ang kanyang katawan ay banal dahil siya ay Diyos at tao. Ayan, kumbaga, naranasan niya kung ano mga naranasan natin. Kaya itong mga nararanasan nating mga pagsubok na ito kagaya sa akin ay katiting lamang sa mga paghihirap na naranasan ng ating Panginoong Yesus. Kumbaga ang mga latay at mga sugat niya, ang sobrang pagod, ang kanyang pagluha na lumuha hanggang dugo at lalong higit ang kung gaano kasakit ang mapako sa krus. Hindi pa natin nararanasan yan. Pero ang ating Panginoong Yesus, hinubad ang kanyang pagiging Diyos at ang kanyang pwesto sa kaharian ng ating Panginoong Diyos Ama para lamang magkatawang tao at makasama natin at ialay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya 'di ba, sobrang pasasalamatan mo talaga ang ating Panginoong Yesus sa bawat araw at oras ng iyong buhay dahil kahit hindi tayo karapat-dapat, hindi natin kakayanin na magawa ang ginawa ng ating Panginoong Yesus. Pero dahil sa pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Diyos, kinaya at tinupad ng ating Panginoong Yesus ang misyon kung bakit siya ipinadala dito ng
ating Diyos Ama. At yan ay para tubusin tayong lahat. At ang magiging response natin dyan ay ang mahalin at paglingkuran, pasalamatan ng ating Diyos Ama at ating Panginoong Yesus dahil sa walang kapantay na ginawa nila para lamang tayo ay maligtas at matubos sa ating mga kasalanan. So, nawa po ay tayo ay may natutunan sa ating share ng devotion video ngayon, and we know that the enemy is already defeated. Hindi lang niya matanggap na talunan na siya, kaya pilit pa rin siyang lumalaban, pilit pa rin siyang nang-aagaw ng mga tao na pwede niyang makasama sa kanyang kaharian sa impyerno. At syempre, hindi natin hayaan na ang ating mga mahal sa buhay, ating mga kakilala ay mapunta sa impyerno, kundi tayo yung mga magiging daan para sila ay makakilala at tumanggap sa ating Panginoong Yesus at magkaroon ng intimate relationship sa ating Panginoon. So, hanggang dyan na lamang po, at bukas po muli tayo gagawa ng ating devotion. So, bago po tayo magpaalam ay mag-closing prayer po muna tayo. So, Ama namin Diyos na makapangyarihan, narito po kami, Panginoon, nagpapasalamat, Panginoon, sa inyong mayamang salita na aming napagbulay-bulayan, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na matagal nang talunan si Satanas at ang kanyang mga kampon, Panginoon. At alam namin, Panginoon, na ginagawa niya at hindi siya tumitigil na agawin kami, Panginoon, sa pagkakahawak at pagkakakapit niyo sa amin, Panginoon. Pero sabi nga, once we receive your Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior, Panginoon, we are secured, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, kung isinasa buhay namin at ina-apply namin sa buhay ang bawat mga salita ninyo, Panginoon, na mabuting balita na aming naririnig o nababasa, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na kayo mag-i-strengthen sa amin, Panginoon, para lalong higit na mapagtagumpayan namin ang anumang mga temptation, mga trials and tests, Panginoon, na inaalaw po ninyo, Panginoon, na mangyari sa amin to strengthen our character, Panginoon, and for us to learn a lesson, Panginoon, and to be more like you, Panginoon. Dalangin din po namin, Panginoon, ang bawat mga kapatid, Panginoon, at mga tao sa mundo, Panginoon, na dumadanas ng mga pagsubok, mga problema, financial, Panginoon, ito man ay utang, ito man ay sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, ang mga balak na bilhin ng mga sasakyan, ipagawang mga simbahan, Panginoon, at gamitin, Panginoon, ang kanilang mga kayamanan at pera, Panginoon, o anumang meron sila, Panginoon, na possession para sa ikalalawig, Panginoon, ng inyong ebanghelyo at maabot ang lahat ng mga lugar, Panginoon, na mabagi na ng inyong mabuting balita, Panginoon. Ay alam namin, Panginoon, that you are our provider, Panginoon. Ibibigay ninyo at ipagkakaloob ninyo ang anumang aming mga dalangin, lalong higit kung ito ay ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya din, Panginoon, we pray, Lord God, para sa lahat na may mga sakit at karamdaman, Panginoon. Ito man ay malala, ito man ay simpleng mga sakit lamang, Panginoon, na physical, emotional, o spiritual, Panginoon. Ay alam namin, Panginoon, na kayo ang magbibigay kagalingan sa lahat ng mga sakit ng bawat tao, Panginoon, sapagkat you are our healer, Panginoon. By the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed, Panginoon. Gayon din, Panginoon, dinadalangin din po namin ang aming mga pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon. We pray, Lord God, na kayo ang mag-iingat sa amin nang sa gayon ang bawat mga salita na aming sasabihin, Panginoon, at bawat taong aming makakausap, Panginoon, ay mag-glorify kayo, Panginoon, sapagkat maibabahagi namin ang ebanghelyo at mabuting balita ng kaligtasan sa iba, Panginoon. Kaya din, Panginoon, dinadalangin ko rin po ang lahat ng mga pastors, priests, evangelists, prophets, Panginoon, mga teachers, at missionary, Panginoon. Lalong higit din, Panginoon, ang gaya ng inyong lingkod, Panginoon, ng mga normal na tao, Panginoon, at mga simpleng tao na nais lamang, Panginoon, ay maibahagi at magamit ang aming mga social media, ang aming pakikipag-usap sa bawat tao, Panginoon, at pag-outreach, at pag-make disciples sa kanila, Panginoon, na ito ay maging matagumpay, Panginoon, na nawa ay bigyan niyo po ang aming mga makakausap ng humble heart, Panginoon, ng obedient heart, Panginoon, at willing, Panginoon, na maturuan
or mabahagi ng Panginoon na inyong mabuting balita, Panginoon, sapagkat ang mundo ay hindi namin alam kung kailan na kami babawian ng buhay, Panginoon. Kaya hanggat maaari, Panginoon, ay makapamuhay kami ng ayon sa inyong kalooban at ikinalulugod ninyo, Panginoon. Nang sa gayon, kung kami ay pumarian na sa inyong kaharian, Panginoon, ay sasabihin niya kami ng, "Well done, good and faithful servant." At gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin lahat ng mga bansa, ang aming bansang Pilipinas, ang bansang Israel, Panginoon, at ang bawat mga bansa, Panginoon, ay tigilan na, Panginoon, ang mga war, Panginoon, ang mga pag-aaway-away, pagkakagulo-gulo, Panginoon. But we pray, Lord God, na there will be peace, there will be unity, there will be forgiveness, Panginoon. There will be increase, Panginoon, sa lahat ng mga source of income, Panginoon, ng bawat bansa, Panginoon, at ang bawat bansa ay magiging great country, Panginoon. There will be salvation, there will be pagkakaisa, Panginoon, nang sa gayon ay ma-improve, Panginoon, ng bawat mga bansa, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ang salvation ng bawat isa, Panginoon, that every family, Panginoon, ay maging disciple ninyo, Panginoon, at magpalakasan, magtulungan, Panginoon, nang sa gayon ay mas marami pa ang maabot, Panginoon, dahil ang mga mamamayan, ang bawat pamilya, Panginoon, bagamat itong pinakamababa na level ng komunidad, Panginoon, ay napakalaki ng impluensya na magagawa kung ang bawat pamilya ay nagmamahalan, nagpapatawaran at nagkakaisa, Panginoon. Lalong higit, Panginoon, ay may kapayapaan dahil kayo ang Diyos at tagapagligtas ng bawat pamilya, Panginoon. Ganyan din, Panginoon, ang mga leader mula sa Presidente, Prime Minister, Panginoon, na namumuno sa bawat bansa, Panginoon, hanggang sa pinakamababang pamunuan, Panginoon, sa bawat barangay, Panginoon. We pray, Lord God, that you will give them wisdom, Panginoon. You will give them protection. You will give them provision, Panginoon, at lahat ng mga blessings, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay matigil na, Panginoon, ang corruption, Panginoon. Bagkus, Panginoon, ay magkaroon ng humble heart ang bawat isa, Panginoon, at itulong ang kayang maitulong, Panginoon, sa kapwa, at wag itong sarilinin or wag pairarin ang selfishness, Panginoon. Bagkus, Panginoon, kayo ang itaas sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon, at makita na nagsashine, Panginoon, ang inyong glory sa bawat isa sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na may mga lingid man kami na mga panalangin, Panginoon, na alam namin ito ay nakarating na at nakaabot na sa inyo, Panginoon. Kaya dinadalangin namin, Panginoon, na kine-claim na namin, Panginoon, ang katugunan sa bawat mga dalangin namin, Panginoon. Ikaw ang siyang maghari, mapapurihan sa aming buhay, Panginoon, at ingatan niyo po kami sa bawat araw ng aming buhay. Muli, binabalik po namin ang lahat na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat, and God bless. Bye-bye.